Gusto lang magyabang ng binatang ito sa harap ng mga demonyo. Hindi niya inakalang siya pala ay reinkarnasyon ng haring demonyo. Alam naman nating ang haring demonyo ay may kapangyarihang wasakin ang mundo. Ngunit ngayon ay bigla siyang kumampi sa mga tao. Sino ba talaga ang taong iyon? Ang taong iyon ay si Saika Langbrug. Ano po ang ginagawa ninyo? Bilisan mong bumalik at ipaalam ito sa inyong lahi. Wala nang mas kahanga-hanga pa rito. Kailangan ko siyang tapatan. Ay patay na pala siya. Napakahina naman ng resistensya niya sa sumpa. Pero ang hindi inaasahan ng lahat, siya pala ang pinakamalakas na Onmyoji. Ang pinakamalakas na halimaw ay bagay lang maging sakay niya. Kahit ang makapangyarihang hukbo ng mga demonyo, kayang paliparin ng simpleng papel na may orasayon. Ngunit dahil sa labis niyang paghabol sa kapangyarihan, dahil sa kakilakilabot niyang lakas, itinuturing siyang pinakamalaking panganib. At dahil dito siya ay pinagkaisahan at pinagplanuhan ng korte. Sa huli natalo siya ng sarili niyang alagad. Kaya bago siya mamatay ginamit niya ang huling orasayon. At inilagay ang lahat ng natitirang lakas sa reinkarnasyon. At gaya ng inaasahan, matagumpay niyang nareinkarnasyon ang sarili. At ipinanganak pa siya sa tanyag na angkan ng mahika. Ngunit wala siyang kahit anong kapangyarihang mahika. Kaya palagi siyang hinahamak ng kapatid niyang si Gray. Hindi niya iniinda ang mga tingin nila. Dahil ang katawang ito ay puno ng sumpang lakas. At ngayon, nangolekta siya ng maraming dahon. Dahil hindi siya makabili ng papel na pang-orasayon. Ginamit niya ang mga dahon para gumawa ng sumpa. At sa utos niya ang mga tuyong dahon. Lahat ay nagkaroon ng marka ng Shikigami. Ang ilan ay naging mga daga. At ang iba ay naging mga uwak. Kaya nagsimulang mangalap ng impormasyon ang bida. Hindi nagtagal at umabot na siya sa 7 taong gulang. Mas naging malaya ang kanyang galaw. At sinimulan niyang gumawa ng papel sa libreng oras. Hindi na niya kailangang mamulot ng mga dahon. At magkakaroon na siya ng sariling papel na pang-orasayon. At ngayong araw mismo, hinahanap siya ng utosang si Yi. At inabot ang balabal na nakita sa hardin. Agad niyang nakilala na sa kanya iyon. Ngunit sa sandaling ito, dumating ang kapatid niyang palaging nanghahamak sa kanya. At tinutuya siyang mahilig maglaro ng putik. Kasabay ng pagyayabang tungkol sa kanyang pag-aaral. Buti na lang at dumating ang kanilang ama at kuya. At pinaalalahanan si Gray na araw ngayon ng pagsusuri sa mahika. Habang papalayo ang tatlo, tinawag niya ang kanyang ama. At sinabi niyang gusto rin niyang sumama. Kaya sabay-sabay silang nagtungo sa lugar ng pagsasanay. Kahit mayabang si Gray, talagang may talento siya sa mahika. Lalo na sa mahika ng apoy. At para mapahiya ang bida, sinadya niyang iabot ang sarili niyang mahiwagang tungkod. Pero hindi na niya ito palalampasin ngayon. Kahit nangako siyang hindi na maghabol ng lakas. Ang katotohanan ay laging inaapi ang mahihina. Kaya napagpasyahan niyang huwag nang magtago ng lakas. Patawag apoy at lupa upang sindihan ang tipak ng phosphorus. Bolang apoy. Sumpa ng asul na apoy. Nagulat ang dalawang kapatid sa bughaw na apoy ng walang dasal. At maging ang kanilang ama ay tila napaisip. May mga nagkaroon na raw ng kakayahang gumamit ng mahika kahit walang mana. At ayon sa sabi-sabi, nag-iiba ang kulay ng apoy depende sa uri ng mana. Pero kumbinsido pa rin ang ama na hindi magiging megas ang anak niyang walang mana. Kahit medyo nalungkot ang bida, nangako ang ama na bibigyan siya ng parehong edukasyon tulad ng mga kapatid. Mabilis lumipas ang panahon, at umabot na ang bida sa 11 taong gulang. Kaya gumawa siya ng espesyal na papel para sa mga orasayon. Dahil nagpasuko siya ng maraming makapangyarihang halimaw sa nakaraang buhay. Plano niyang tumawag ng isang mas masunurin. Itinayo niya ang inihandang papel na may orasayon sa harap niya. At sa mismong sandali ng pagbigkas niya ng orasayon, nagkaroon ng kakaibang pagbaluktot sa espasyo. Pagtawag sa espiritong ahas fox. Bagaman tila naging matagumpay ang ritual, may kutob ang bida na may mali. Ginoong Haruki, Ginoong Haruki, Ginoong Haruki, napakasaya ni Xiaoshu sa muling pagkikita ninyo. Dahil sa impluwensya ng mundong ito at ng sumpang enerhiya, naging katulad niya ang anyo ng Shikigami at naging bata rin. Habang sinusubukan niyang ibalik siya, bigla itong naging isang maliit na kumpol. At sumuot sa buhok ng bida. Lumabas bilang isang maliit na Zoro. Gusto niyang manatili sa tabi ng bida sa ganitong paraan. At hindi nagtagal ay naging 12 na siya. Pero kumakain pa rin siya ng tinapay sa kaarawan niya. At ang kapatid niya ay patuloy pa ring naghahanap ng away.
At sa sandaling ito, agad na tumakbo ang katulong ng Taranta. May malaking halimaw daw na lumitaw sa paligid ng syudad. At papunta ito sa mismong direksyon ng mansyon. Sabay nito, ramdam na ng bida ang paglapit nito. At habang yumanig ang buong mansyon, lumabas ang higanteng salamander sa harapan nila. Si Gray ay tumakbo agad dahil sa takot. Samantalang ang bida ay tumakbo palabas ng pintuan. Ginawa niyang sarili niya bilang pain para sa halimaw. Seka. Sumpa ng lasong apoy mula sa kahoy-apoy at lupa. Matapos malipol ang halimaw na salamander, naging napakasagana ng hapunan nila. Dahil nagpakita ng natatanging galing ang bida. Kaya sa wakas ay nakatanggap siya ng papuri mula sa ama. Kaya sinamantala ng bida ang pagkakataong ito, upang ay lahad ang kanyang hiling sa ama. Umaasa siyang pahihintulutan siya ng ama, na makapag-aral sa isang propesyonal na akademiyang pangmahika. Nang maalala ng ama ang kanyang kakayahan, agad niya itong sinang-ayunan. Ngunit sinabi niyang dapat makapasok siya sa sariling pagsusumikap. Kaya humiling ang bida na isama si Aifa. Gusto niyang maging taga-silbi si Aifa. At sabay silang pumasok sa akademiyang pangmahika, upang makuha ang pahintulot ng ama. Hinayaang ipakita ni Aifa ang kanyang lakas. At para makasama ang bida sa pagpasok, hindi na malaya ni Aifa, na nakatawag na siya ng napakaraming espiritu. Palaso ng apoy. Imposible iyon ay mahika sa gitnang antas. Bagamat pumayag ang ama ng bida, mariing tumutol si Gray, dahil dapat ay kanya ang pwestong iyon. Ngunit hindi iyon inintindi ng kanilang ama, at sinabing hindi na magbabago ang kanyang pasya. Dahil sa biglaang pangyayaring ito, hindi ito matanggap ni Gray. Kaya hinamon niya ang bida sa isang duelo, at gagamitin ang karapatang pumasok bilang pusta. Kapag natalo ang bida, kailangan niyang lisanin ang bahay magpakailanman. Sa harap ng ganitong kayabangan, wala siyang dahilan para tumanggi. Paglampas ng hating gabi, biglang dumating ang kanilang nakatatandang kapatid. Naaalala niyang kaarawan ng bida ngayon. Kaya nagdala siya ng handang regalo. Dahil nakitang masipag mag-aral ang bida, nagpagawa siya ng isang espesyal na glass pen. Pakiramdam niya ay napakarami niyang pagkukulang sa kanya, bilang nakatatandang kapatid. Ngunit madalas niya itong iwasan ng walang dahilan. Nalaman niyang ang pagpunta ng nakatatandang kapatid, bukod sa paghingi ng tawad, iniling din niyang maghinay-hinay ang bida sa duelo. Ngunit pag-alis ng kuya, napansin ng bida, na tila may kakaiba sa labas ng bintana. At hindi nga siya nagkamali. Isang malakas na hangin ang biglang humampes. Paglapit niya sa bintana, nakita niya si Gray na nagmumura sa ibaba. At gusto na nitong makipagduelo ngayon din. Hindi na siya makapaghintay para sa duelo bukas. Plano niyang durugin ang bida ngayong gabi. Hindi niya pinakinggan ang babala ng bida. At agad gumamit ng mataas na antas ng apoy na mahika. Inupok ng apoy ang bida sa isang iglap. Ngunit bago pa siya makapagdiwang, biglang naglaho ang apoy. At walang kahit anong napinsala sa bida. Hindi ito matanggap ni Gray. Kaya gumamit muli ng mataas na antas na hangin na mahika. Ngunit wala ring epekto ang atake. Sibat ng bagyong apoy at bolang apoy. Palaso ng apoy. Ikaw talagang walang hiya, Gray Landbrug. Ipinagbabawal ko ang lahat ng galaw. Hindi ako makagalaw na. Huwag kang mag-alala, hindi nasaktan ang kamay mo. Ano ang ginawa mo? Sino ka ba talaga? Ngayon ba ay ituturing na nating pagsuko iyan? Ako sumusuko. Saka lamang binitiwan ng bida ang papel na sigil. At muli niya itong inayos. At nakaligtas ang buhay ni Gray. At lahat ng ito ay bahagi ng plano ng bida. Hindi ito basta tsamba lamang. Matagal nang naghanda ang bida. At kalahating taon na ang nakalipas mula nang tawagin niya. At iniutos niya sa Shikigami na manggulo hanggat kaya nito sa bundok. Dahil ayon sa kanyang pagsisiyasat, naninirahan ang dambuhalang halimaw malapit sa bundok na iyon. Kaya nga nagkaroon ng insidenteng pag-atake ng halimaw. Mabilis lumipas ang panahon, at dumating na ang araw ng pagpunta ng bida sa akademya. Samantala ang kanilang ama, ay lubhang balisa, dahil hindi tunay na anak ang bida. 12 taon na ang nakalipas, at iniwan sa kanya ang sanggol ng kanyang nakababatang kapatid. Pagkatapos noon, nawala ang kapatid niya sa lupain ng mga demonyo. At sa kahariang ito, ang may buhok at matang itim ay itinuturing na kakaiba. Kaya ang ibang bata ay umiiwas sa kanya. Samantala, nakarating na ang bida at si Aifa sa lugar ng pagpapatala. At laking gulat ng bida sa pagsusuri ng mahika.
Maging si Aifa ay may dalawang uri ng elemento. Ngunit bilang isang maharlika siya ay walang mana. Bagaman maaari pa rin siyang kumuha ng pagsusulit, hindi tumigil ang mga bagong estudyante sa pagsasamot-samot. Kaya nainis ng husto si Aifa. At hindi sinasadyang nagningas ang galit niya. Sa sandaling iyon, isang matapang at masungit na babae ang lumitaw mula sa karamihan. Lumapit siya diretso sa bola ng pagsusuri ng Mahika. At nakagugulat mang isipin, may lahat siya ng uri ng elemento. Sa sandaling iyon, lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Ngunit biglang tinawag siya ng bida. Bagaman medyo masungit ang babae, at mababa ang tingin sa mga kagaya niyang maharlika, hindi iyon iniinda ng bida. Nakakatuwa, iba man ang kulay ng buhok mo. Napakakilala ng hitsura mo sa isang taong kilala ko. Napaka-interesante. At sa mismong araw ng seremonya ng pagpasok, ang masiglang bida ay biglang may naramdaman. May kakaibang presensya sa mga palumpong. Ngunit hindi inaasahan ng dalawa, na nagtatago pala roon ang napakaraming espiritu ng kadiliman. Mas lalo pa siyang nagtaka, dahil may kakaibang magic circle sa gitna ng bakanteng lupain. Kaya bilang pag-iingat, nag-iwan siya ng papel na panaktik bago umalis. At hindi nga nagtagal, kakaumpisa pa lang ng seremonya, ay bigla niyang naramdamang may mali. May kakaibang lakas na papalapit. At sa mismong sandaling iyon, gumuho ang pader mula sa malakas na puwersa. At 3 halimaw na nilalang ang lumitaw. Nagkagulo at nagtakbuhan ng lahat sa takot. At walang silbi ang mabababang antas ng Mahika, habang papalapit ang bida upang makialam. Isang liwanag ng espada ang biglang humiwa. Tinamaan nito ang braso ng demonyo. At ang pulang buhok na lalaki, ay kayang-kaya ang 3 demonyo mag-isa. Ngunit may kakaiba pa ring nararamdaman ang bida. Dahil sobrang mabagal ng kilos ng mga halimaw. Parang may hinahanap silang isang bagay. Kaya agad niyang pinaganya ang kanyang shoe. At tama ang kanyang hinala. Nagmumula ang lahat sa magic circle. Pagbalikwas ni Aifa, nawala na sa harap niya ang bida. Agad siyang lumitaw sa likuran ng demonyo. Pero hindi siya sineseryoso ng halimaw. At basta na lang tumawag ng 3 maliit na minion. Ngunit hindi man lang siya kayang tamaan ng mga ito. At ginawa pa niya silang specimen para pag-aralan. Alam niyang hindi magiging epektibo ang ganito. Kaya tumawag ang demonyo ng napakaraming talem. At gaya ng inaasahan, markang paywa markang paywa markang paywa. Hindi tatalab sa kanya ang karaniwang papel na sigil. Kahit ang bughaw na apoy ng sumpa, ay halos tumabla lamang sa mga talem nito. At ang biglaang pangyayaring ito, ay tuluyang nagpahina sa reaksyon ng bida. At dahil sa isang pagkakamali, naputol ang isa niyang braso sa atake ng demonyo. Nang makita ng demonyo na para siyang talunang aso, ibinunyag nito ang tunay niyang layunin. Pumunta siya rito upang patayin ang bayani. At ang pulang buhok ang kanyang target. Habang naguguluhan pa ang bida, muling umatake ang demonyo. At dahil sa pinsala hindi niya naiwasan ang atake. At nasaksak siya ng demonyo ng diretso. Kasunod ay isang nakamamatay na hiwa. Kala ng demonyo ay tapos na ang laban. Ngunit biglang lumitaw muli ang bida na walang gallows. Bakit ka buhay pa? Wala namang bakit gaya ng nakikita mo. Ayos na buhay ulit, at hindi na mag-aaksaya pa ng oras ang bida. Sa ngayon ang mga atake ng demonyo, ay wala nang halaga sa kanyang paningin. Kahit saan manggaling, madali niyang naiilagan ang bawat galaw. At ang kanyang misteryosong sushi, ay patuloy na ginagawang hindi handa ang demonyo. Gamit lamang ang simpleng papel na sigil. Napapaikot niya ang demonyo sa kanyang palad. Ngunit hindi sisuko ang demonyo. At gagamitin ang buong lakas nito. Ngunit nananatiling kalmado ang bida. At napaligiran na ng napakaraming papel na sigil ang demonyo. At oras na para ipakita ang tunay na sining. Sa isang iglap lamang, nag-iba ang espasyo sa paligid nila. Pagtawag sa espiritong Jiaolong. Ano ito? Pati ang dakilang haring demonyo ay, maging ang dakilang haring demonyo ay walang ganitong uri ng dragon. Hindi ito dragon, pakitawag itong Jiaolong. At ilang araw matapos nito, biglang inatake ang bida ng hindi kilalang bagay. Ngunit mabilis siyang nakareact, at ginamit ang papel na sigil para iwasan ang malagkit na likido. Hindi man alam kung sino ang nagbibiro, napansin niyang kakaiba ang kondisyon ng papel. Ngunit mas ikinabahala niya, ay ang guro sa tabi. Lumabas na ang palayok ay gamit na pinag-aaralan ng guro. Mukha mang walang muwang ang guro.
Ramdam pa rin ng bida ang pagiging kainahinala nito. Dahil tanging mga gumagamit ng dilim ang kayang magkontrol ng gravity, oras at espasyo. Malinaw na may tinatago ang kanilang guro. Dahil malapit na ang anibersaryong seremonya ng akademya. Ipinahayag ng guro na walang pasok kinabukasan. At hiniling na dalhin ng mga bagong estudyante ang talaan patungo sa dambana sa kagubatan. Nang marinig ito, nagkaroon ng masamang kutob ang bida. Dahil dito rin lumitaw ang haring demonyo noon. Kaya voluntaryo siyang nag-alok, na sumali sa ritual na pag-aalay. At kasama niyang pupunta, ay si Amiyo ang nangunguna sa ranggo ng akademya. Matagal nang gusto ng bida na mapalapit kay Amiyo. Kaya sinasamantala niya ang bawat pagkakataong makalapit dito. At sa sandaling iyon, may napansin siyang kakaiba. May isang magic circle sa loob ng mga palumpong. At unang beses pa lamang ito nakita ni Amiyo. Ngunit bago pa makareact ang bida, naglabas ng nakakasilaw na liwanag ang magic circle. At nang sila'y makabawi, nadala sila sa isang madilim na espasyo. Sa mismong sandaling iyon, may 3 halimaw na lumitaw sa likuran nila. Ngunit ang ganitong uri ng kalaban, ay hindi hamon para kay Amiyo. Kahit pinakamahinang apoy na salamangka, ay sapat na para sunugin silang parang uling. Ang lakas mo, mukhang sanay ka na, siguro nga. Kahoy na sigil technique ng pag-atake sa poste. Anong klase ng mahika ito, kahoy na poste? Oo nga, paanong hindi ko ito narinig? Pero may isang bagay na nakakapagtaka kay Amiyo. Hindi lang may mga halimaw dito. Kakaiba rin ang pagkakagawa ng lugar. Posibleng napunta sila sa isang mapanganib na labyrinth. Kaya ang kailangan gawin ay hanapin agad ang exit. Dahil napakababa ng tsansa ng mabuhay dito. At dahil random silang nilipat, halos imposibleng may dumating na tulong. Ngunit hindi ito iniintindi ng bida. Una niyang ginamit ang papel na sigil para liwanagan ang lagusan. At bawat ilang hakbang ay naglalagay siya ng isang panaktik, hanggat makakaugnay niya ang mga espiritu sa labas. Madali niyang malalaman ang direksyon. Ngunit bigla na lang, lumabas ang napakalakas na enerhiya sa unahan. Mabilis man si Amiyo, hindi niya kayang talunin ang napakarami. At dahil sa isang pagkakamali, tinamaan siya ng halimaw bago pa lumamig ang katawan nito. Habang papalapit ang halimaw, agad na hamarang ang bida sa harapan niya. Ngunit dahil sa malubhang pinsala, unti-unting naglalaho ang ulirat ni Amiyo. Heto na naman, alam ko, habang may oras pa, pagtawag sa dakilang centipede. Sa ganitong sitwasyon napakalakas ng malaking centipede, kaya wala nang problema kung siya ang haharap. At nang magising si Amiyo, nalipol na ng bida ang lahat ng halimaw.